This is your life. This is how short your life is. This is eternity after this life. Nakita mo to? Ito yung pinanganak ka. Ito yung nag-grade 1 ka. Ito yung nanligaw ka kahit illegal pa. Ito yung grade 6 graduate ka. Ito yung nag-high school ka. Nag-college ka, pero hindi mo natapos, nagtrabaho ka kagad. Nagkaasawa ka dito. Ngayon, senior citizen ka na, dito. Hindi mo sure kung hanggang kailan tatagal lang yung buhay. This is how short our life is compared to eternity. And listen folks, after this, hindi ka lang basta mawawala sa mundo. May magpapatuloy na buhay. So either a life of suffering or a life with God. Either way. Because this is short. This is long. E nakakalungkot mang isipin na marami sa atin nag-iipon, nagtatrabaho, gumagastos para sa buhay na ito. Inuubos natin lahat ng dedikasyon natin para dito. Na hindi natin kala natin masyado pa kasi tayong malakas, masyado pa tayong magaling, masyado tayong talented, masyado tayong mayaman. Na-enjoy natin ang buhay na ito na nakalimutan natin. There is a life after this. And guess what? Jesus, when He rose again from the grave, hindi lang ito yung inayos niya sa'yo. Ito actually ang unang inayos ng Diyos. Na magkaroon tayo ng access dito sa buhay na kasama si Jesus. Pero minsan, inayos ni Lord ito, pero tayo, nakafocus tayo dito. Lahat ng pananaw natin sa buhay, desisyon natin sa buhay, lahat patungkol dito. No wonder, minsan tinatamad ka magsimba, tinatamad ka mag-pray, tinatamad ka magbasa ng Bible. Hindi ko po kita hinuhusgahan. Wala lang po kasi tayong perspective na mahaba po ang buhay. But what you do here, your relationship with God here, will determine if we will have an eternity with our God. So folks, I want to remind you today, the grace of God came, He arrived, He saves us, and He lived para lahat po tayo ay magkaroon ng magandang eternity kasama ang ating Panginoon. My challenge to you is this. Walang guarantee na nandito ka pa. Wala tayong guarantee nandito ka pa. Baka yung iba sa inyo nandito na. Kasi walang pinangako si Lord na bukas may extend pa to. So hindi natin alam kung nandito na ba tayo. Yun ang nakakatakot sa death. Hindi natin alam. Malakas na malakas pero kinabukasan kasama mo pa, kumakain pa kayo, hindi mo alam. E minsan enjoy tayo na nakakalimutan natin what you do here, your belief here, your thoughts here, your decisions here will determine how you will have an eternal life with God. So I want to challenge you today, church. Make the most of your life. Prioritizing God. Huwag mo ipagpalit ang eternal sa temporal. Huwag mo ipagpalit ang ultimate sa immediate. Lagi mong i-prioritize na magkaroon ka ng investment dito sa buhay na meron tayo. And you don't have to sacrifice all of this para sa saya na meron dito. Anong gusto ninyo? Masaya po kayo dito, pero magsisisi kayo rito? O di baling magsasuffer ako ng konti, magtitiis ng konti, mananampalataya, ibibigay ang buhay sa Panginoon para magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Paano pastor? Pagkatapos niyan, wala naman talagang buhay after. Paano pastor? Kung wala naman talagang Diyos after this? Well, pag ako namatay, tas walang Diyos, edi wala. Ikaw, naniniwala kang walang Diyos, tas pagdating mo sa langit, meron. Mas malaki yung risk mo kaysa sa risk ko. Amen? I would rather believe in God, knowing na ang ating Panginoon will take care of it. Jesus is indeed alive. Palapakan natin ang Panginoon.